Basura. Isang sigaw na puno ng galit at pang-aalipusta ang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng hapon. Kasabay ng isang tunog na dumurog hindi lang sa metal, kundi sa kaluluwa. Ang tunog na yon, malutong, masakit, at pinal, ay nagpatigil sa paghinga ng bawat bagitong sundalo na nakatayo sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa gitna ng malawak na training ground ng Camp Katihan. Doon, sa gitna ng alikabok at takot, lahat ng mga mata ay nakatuon sa isang nag-iisang punto. Hindi sa baril, hindi sa kamao, kundi sa makapal na combat boots ni Coronel Ricardo Vargas, ang commander ng kampo. Isang halimaw na nagkatawang tao. Sa ilalim ng kanyang maruming bota, naroon ang isang pilak na medalyon ni F. Christopher. Wasak. UP. Halos hindi na makilala. Dahan-dahang itinaas ni Coronel Vargas ang kanyang paa. Ang pilak na medalyon, na minsan ay sumisimbolo sa proteksyon at pananampalataya, ay isa na lamang pilas na metal. Ang mukha ng santo ay nabura. Ang kadena ay lagot. At ang maliliit na detalye nito ay naging alikabok na lamang. Tinitigan niya ang kanyang obra maestra, ang durog na relikya, at isang ngisi na mas masahol pa sa ungol ng demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Yun katulad ng duwag mong kapatid. Madali lang palang durugin ang basurang to. Ang kanyang boses, malagom at puno ng kamandag, ay parang ahas na gumapang sa hangin. Naghahasik ng yelo sa puso ng bawat nakarinig. Tumingin siya sa babaeng recruit na nakaluhod ngayon sa kanyang paanan. Si Anya Reyes. Dito sa kampo ko. Ito ang sinasapit ng lahat ng mahihina. Malinaw. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kampo. Ngunit si Anya ay hindi gumalaw. Walang luhang pumatak. Walang hikbi na kumawala. Nakatitig lamang siya sa mga piraso ng medalyon sa lupa. Ang kanyang mga mata, blanko, malamig, at walang anumang emosyon, na para bang isang malalim na balon na sinipsip ang lahat ng liwanag. At pagkatapos, sa isang napakabagal na kilos, gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang pulutin ang bawat piraso, bawat maliit na fragment, bawat durog na bahagi, ay maingat niyang dinampot na para bang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Ang kilos na yon, na puno ng marahan na pag-iingat, ay mas masakit panoorin kaysa sa anumang sigaw o iyak. Walang galit, walang lungkot, walang desperasyon sa kanyang mukha. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan at mga matang blanko. Isang kalmadong nagbabadya ng isang napakalaking unos. Napasimangot si Coronel Vargas. Tila hindi nasiyahan sa reaksyon ni Anya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Kampante sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya alam. Hinding-hindi niya malalaman na ang dinurog niya ay hindi lang isang simpleng medalyon. Hindi niya alam na ang dinurog niya ay ang huling hibla ng pasensya ng isang buhay na alamat. Isang taong nagkukubli sa pinakamadilim na anino ng sandatahang lakas. At hinding-hindi niya malalaman na sa sandaling idiin niya ang kanyang bota. Isang piraso ng metal. Ang pinakamatulis sa lahat, na nasa loob ng nakakuyom na palad ni Anya, ay naramdaman ang init at presyon mula sa kanyang dugo. At mula roon, nagpadala ito ng isang natatanging signal. Sa isang frequency na hindi dapat umiral sa mundong ito. Isang emergency signal na tumatawag sa isang bagyo mula sa kailaliman ng impyerno. Para lubusang maunawaan ang bagsik na nag-aalimpuyo sa likod ng mga matang walang emosyon na yon, kailangan nating balikan ang simula ng lahat ng trahedya. Sa punong himpilan ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ISAFP, sa ikalimang palapag sa ilalim ng lupa, sa command center ng Unit Anino, isang lihim na unit na ang pag-iral ay hindi alam ng publiko. Isang alamat na ibinubulong lamang sa mga pinakamataas na bulwagan ng kapangyarihan. Sa isang higanteng monitor, walang tigil na dumadaloy ang impormasyon tungkol sa mga pinakamaiinit na issue sa buong mundo. Ngunit ang hangin sa loob ng command center ay mas malamig pa sa yelo. Si Major General Angelica Reyes, ang pinuno ng unit, ay ilang gabi ng gising. Sa kanyang mesa,
Sa halip na mga classified na ulat, ay isang manipis na folder lamang ang nakapatong. May markang ni Secret na kulay pula. Ang pamagat ng folder, Final Report on the Alleged Suicide of Private Marco Reyes. Si Private Marco Reyes, ang kanyang kaisa-isang nakababatang kapatid, si Angelica Reyes, ay kilala bilang ang babaeng bakal ng sandatahang lakas. Ang pinakabatang babaeng general, valedictorian ng Philippine Military Academy, na may mga alamat ng tagumpay sa mga operasyon sa ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay laging kaakibat ng kahusayan, ng isang mukhang hindi nagpapakita ng emosyon, at ng isang isip na kasing talas at kasing tumpak ng isang supercomputer. Pinamunuan niya ang Unit Anino, ang pinakamalakas at pinakalihim na intelligence unit ng militar. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata, na dati kayang tumagos sa kaluluwa ng kaaway, ay nawalan ng kislap. Napalitan ito ng isang malalim na sakit at isang nagyelong galit. Ang nilalaman ng opisyal na ulat ay simple. Si Private Marco Reyes, dahil sa hindi pag-angkop sa buhay militar at pagkakaroon ng depresyon, ay ginamit ang kanyang service rifle para kitilin ang sariling buhay habang nakaduty isang gabi. May nakuhang suicide note, at ang mga testimonya ng kanyang mga kasamahan ay magkakatugma. Lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Isang simpleng kaso ng pagpapakamatay. Ngunit si Angelica ay hindi naniwala kahit sa isang salita. Walang sinuman ang mas nakakakilala kay Marco kaysa sa kanya. Ang kanyang kapatid, kahit mahina ang pangangatawan, ay may espiritong mas matibay kaysa kanino man. Sakitin mula pagkabata. Laging binubuli ng mga kalaro. Pero kahit minsan, hindi sumuko ang batang iyon. Hindi nawala ang kanyang optimistikong ngiti. Isang batang tulad niya, magpapakamatay pagkatapos lamang ng isang buwan sa serbisyo. Katawa-tawa. Itinuro ng kanyang daliri ang isang bahagi ng ulat. Estimated time of death. 22:05 cause, massive blood loss from single gunshot wound. Ngunit sa mga litrato ng crime scene nakalakip, halos walang bakas ng gunpowder residue sa mga kamay ni Marco. Isang bagay na imposible kung siya ang nagpaputok ng baril. At sa kanyang pulso, may mga maliliit na galos at pasa, na parang desperado siyang nanlaban. Hindi ito suicide, ang bulong niya sa sarili. Ito ay murder. May pumatay kay Marco, at pinalabas na nagpakamatay siya. Mga hayop. Isang malamig na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Tinitigan niya ang itaas na bahagi ng ulat, kung saan nakasulat ang lugar ng insidente. Camp Katihan. Disciplinary Training Center. Ang pangalan ay bago sa pandinig ni Angelica. Isang ghost unit. Isang kampo na hindi opisyal na umiiral sa anumang listahan o organizational chart ng militar. Isa itong di-opisyal na pasilidad na itinayo para diumano'y tipunin, sanayin, at ayusin ang mga kabataang may mababang grado sa physical exam o yung mga may problema sa lipunan. Kapag nakapasok ka na doon, lahat ng koneksyon mo sa labas ay pinuputol. Mayroon ka lang dalawang pagpipilian, maging isang perpektong sundalo, o ma-discharge dahil sa health reasons at bumalik sa lipunan bilang isang bigo. Isang lugar na wala sa mapa. Isang madilim at malalim na butas sa sistema ng militar ng Pilipinas. Agad na ginamit ni Angelica ang kanyang otoridad para magsaliksik tungkol sa Camp Katihan. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Kahit ang kanyang ranggo bilang Major General at ang pinakamataas na security clearance sa ISAF, ay hinarang sa pag-access sa internal network ng kampo. Isang malinaw na ebidensya na may isang napakataas na opisyal sa Department of National Defense na nagbibigay ng absolutong proteksyon dito. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay hindi isang simpleng pagpatay. Sa likod nito, ay isang malawak na konspirasyon. Isang madilim na puwersa sa loob ng militar ang nagtatago ng katotohanan. Sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihan na parang isang higanteng sapot ng gagamba. Sa mga opisyal na paraan, hinding-hindi niya malalaman ang katotohanan. Kung gayon, iisa na lang ang paraan. Kung gusto mong hulihin ang tigre, kailangan mong pumasok sa kanyang lungga.
Nakapagdesisyon na siya. Ginamit niya ang internal communication system sa kanyang mesa para tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pangalawang pinuno. Si Coronel David Santos. Ilang sandali lang. Ang kanyang tapat na kanang kamay ay pumasok sa silid. Ma'am. Pinatawag niyo raw po ako. Tumayo si Angelica. Tumingin sa bintana kung saan tanaw ang syudad na nilalamon ng gabi. At nagsalita. Coronel Santos. Mula sa sandaling ito, itala mo ang bawat utos ko. Walang labis. Walang kulang. Yes, ma'am. Una. Simula ngayon. Magkakaroon ako ng isang special indefinite leave. Ang destinasyon ay isang level 1 military secret. Maliban sa presidente at sa akin, walang sinuman ang dapat makaalam. Hanggang sa pagbalik ko, ang buong pamumuno ng Unit Anino ay ipinapasa ko sa iyo. Nag-alinlangan si Coronel Santos. General, bakit po biglaan? Huwag mong sabihin. Itinaas ni Angelica ang kanyang kamay para patigilin siya. Hindi ito diskusyon, Coronel. Ito ay isang utos. Pangalawa, agad mong burahin pansamantala ang pangalang Angelica Reyes sa lahat ng military records at database. Gawin mo akong isang perpektong multo. Na para bang hindi ako kailanman umiral. Hindi na itago ni Coronel Santos ang kanyang pagkabigla. Hindi ito isang simpleng bakasyon. Ang kilos ng isang general na burahin ang sariling pag-iral ay maaaring ituring na isang seryosong akto ng pagtataksil. Sa wakas, humarap si Angelica sa kanya. Ang kanyang mga mata, hindi na nalulunod sa lungkot. Sa loob nito, isang malamig na asul na apoy ng paghihiganti. Na kayang sunugin ang lahat. Ang naglalagablab. At pangatlo. At pinakahuli. Gumawa ka ng isang bagong identity. Pangalan. Anya Reyes. 23 anyos. High school graduate. Walang anumang espesyal na katangian. Health classification. Class C for supplemental duty. Isang ordinaryo at mahinang babae. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa. Kumuha siya ng isang maikling wig at isang pares ng makapal na salamin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, tinanggal niya ang 2 pilak na bituin ng isang major general sa kanyang balikat at inilapag sa mesa. Ang mga bituin ay bumagsak na may malamig na tunog ng metal. At pagkatapos ay nilamon ng dilim. Mula ngayon, ako si Anya Reyes. Bagong recruit ng Camp Katihan. Ang babaeng bakal ay kusang loob na hinubad ang kanyang korona. Para sa paghihiganti, nagpasya siyang maging isang multo na nakasuot ng balat ng pinakamahinang tupa. Ang mga pintuan ng impyerno ay naghihintay sa kanya. Ang lumang truck ng militar ay hirap na hirap sa paakyat na kalsada sa kabundukan ng Sierra Madre. Sa loob ng masikip at walang bintanang likuran ng truck, si Anya, na ngayon ay recruit na, kasama ang halos 10 iba pang kabataang may katulad na sitwasyon, ay nanginginig sa isang nag-aalalang katahimikan. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda at paglikha ng peking pagkakakilanlan. Sa wakas, papasok na siya sa tarangkahan ng impyerno. Sinadya niyang yukuan ang kanyang mga balikat. At sa likod ng kanyang makapal na salamin, sumulyap siya sa paligid na may halong kaba. Sinumang tumingin sa kanya ay makikita ang imahe ng isang mahina at litong dalaga. Naganap na hindi babagay sa buhay militar. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminto ang truck na may matinis na tunog. Bumukas ang pinto sa likuran. At sumalubong ang nakakasilaw na sikat ng araw. Kasabay ng isang sigaw na pumunit sa tainga. Mga uod! Ano pang tinitingin-tingin nyo diyan? Hindi pa kayo bababa? Bilang ako hanggang 3. 5. 4. 3. Mga instruktor na sunog ang balat. Mga matang kasing talas ng ahas. At may hawak na mga batuta. Ang naghihintay sa kanila. Ang mga bagitong takot na takot ay nagmamadaling tumalon mula sa truck. Sa gitna ng kaguluhan, isang recruit ang natapilok at bumagsak. Ang batuta ng instruktor ay agad na humampas sa kanyang likod. Nagkukunwari ka pang may sakit, ha? Tayo, animal.
Ang mga sigaw at mura ay nagsama-sama. Lumilikha ng isang magulong eksena. Ang unang pagbati ng Camp Katihan ay nagsimula ng ganito. Sa kanilang harapan, isang lalaki ang nakahalukip-kip. Tila nasiyahan sa kanyang pinapanood. Matipuno ang katawan. Mukhang sakim. At sa kanyang balikat ay ang ranggo ng isang koronel. Siya ang hari ng impyernong ito. Ang commander. Si Ricardo Vargas. Tiningnan niya ang bawat takot na mukha ng mga bagito. At mumisi. Welcome sa basurahan. Mga palamunin ng lipunan. Ang boses niya ay malalim at paos. Ngunit naglalaman ng matinding pagkamuhi sa sangkatauhan. Kayo ang mga itinapon ng lipunan at ng militar dahil wala kayong silbi. Pero ako, si Coronel Vargas, ay mabait. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Mula ngayon, dito, kailangan niyong kalimutan na tao kayo. Pinapayagan lang kayong maging mga aso. Na sumusunod sa utos. Naintindihan? Opo, sir. Ano yan? Parang pusa ang boses nyo. Ulit. Hire. Suminghal si Coronel Vargas at tumalikod. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa maliit at takot na anyo ni Anya sa isang saglit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Para sa kanya, isa lang si Anya sa hindi mabilang na mga biktima. Mula sa araw na yon, nagsimula ang malaimpyernong pagsasanay. Hindi ito pagsasanay militar. Mas malapit ito sa isang sistematikong proseso ng pagpapaamo na naglalayong sirain ang dignidad ng tao at gawin silang mga alipin na marunong lang sumunod. Maliban sa oras ng tulog, ang mga bagito ay kailangang gumulong sa putik. Humila ng mabibigat na gulong ng truck. At tiisin ang walang katapusang pambubugbog at pagmumura. Ang rasyon ng pagkain ay binawasan sa kalahati. Kaya't palagi silang gutom. Sinumang magpakita ng kahit kaunting pagtutol ay agad na ginagawang halimbawa. Binubugbog ng walang awa sa harap ng lahat. Si Angelica, sa ilalim ng katauhan ni Anya, ay tahimik na tiniis ang lahat. Itinatago ang lahat ng kanyang kakayahan. Sinadya niyang mapag-iwanan sa pila. Magkunwaring hindi makagawa ng kahit isang push-up. At tanggapin ang lahat ng pangungutya at palo mula sa mga instructor. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa. Ngunit ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay malamig na sinusuri ang sistema ng impyernong ito. Si Coronel Vargas ay hindi lamang isang baliw na mahilig sa karahasan. Lahat ng kanyang kilos ay may maingat na kalkulasyon. Naghasik siya ng pagdududa at kompetisyon sa pagitan ng mga bagito. Hinihikayat silang magbantayan at magsumbong sa isa't isa. Upang walang anumang ugnayan na mabuo. Paminsan-minsan, pipili siya ng isang e-model recruit. Bibigyan ito ng kaunting pribilehiyo. Gamit ang huwad na pag-asang iyon para pahirapan at pasunurin ang iba. Ang lugar na ito ay isang higanting laboratorio ng psikolohiya. Isang pabrika na sumisira sa pagkatao. Pagsapit ng gabi, ang takot ay lalong lumalapot. Habang ang mga bagitong pagod na pagod ay bumabagsak sa kanilang mga kama. Si Angelica ay tahimik na nakikinig sa mga bulungan sa paligid. Si Leo, yung taga-kabilang kwarto. Hindi ko na nakita simula kagabi. Hinaan mo boses mo. Baka marinig tayo ng instructor. Pero, narinig mo rin yung sigaw kagabi, di ba? Parang galing sa direksyon ng opisina ni Coronel Vargas. Baka, pinroseso na siya. Pinroseso. Iyon ang isang lihim na alam ng lahat dito. Paminsan-minsan, ang mga recruit na kinainisan ng mga instructor o nagpapakita ng paglaban ay nawawala sa kalagitnaan ng gabi. Pagkaraan ng ilang araw, isang opisyal na anunsyo ang ilalabas, hindi nila kinaya at nag-awol o nagpakamatay. Ang kanilang pangalan ay binubura sa unit. Sigurado si Angelica na ang kanyang kapatid na si Marco ay pinroseso sa ganitong paraan. Tahimik siyang lumapit sa isang bagitong humihikbi sa dilim. Ito ay isang binatang nagngangalang Ben, isa sa mga pinakamahina sa grupo at halos araw-araw na binubugbog. Inilabas ni Angelica ang isang maliit na piraso ng chalk nut na itinago niya sa kanyang bulsa at inabot ito sa kanya.
Bakit mo ako binibigyan nito? Tanong ni Ben na may pag-ingat sa mga mata. Laban lang, sinadyang sagot ni Angelica sa isang simpleng tono. Ang maliit na kabutihang iyon ay unti-unting sumira sa pader na itinayo ni Ben. Nagsimula siyang magkwento sa napakahinang boses. May sakit daw siya sa puso kaya't dapat ay supplemental duty lang siya. Ngunit sa pilitan siyang ipinalit sa anak ng isang maimpluwensyang tao. At si Leo, ang lalaking nawawala. Ang nag-iisa niyang kaibigan. Hindi mag-aawol si Kuya Leo, atean niya. Malubha ang sakit ng nanay niya sa probinsya. Sabi niya, kailangan niyang tiisin lahat dito para makapagpadala ng pera. Gabi-gabi siyang umiiyak habang tinitingnan ang litrato ng nanay niya. Ang kwento ni Ben ay nagpatibay sa hinala ni Angelica. Ang mga pagkawala dito ay hindi aksidente. Ito ay organisadong pagpatay. Tahimik na tinapik ni Angelica ang balikat ni Ben, okay lang yan. Magiging maayos din ang lahat. Ang boses niya ay hindi na boses ng mahinang recruit na si Anya. Kundi naglalaman ng lakas ng isang pinuno na kayang lutasin ang lahat ng problema. Muli niyang sinabi sa sarili. Kailangan niyang makalabas ng buhay sa impyernong ito. At kailangan niyang ilabas ang buong katotohanan. Para magawa iyon, kailangan niyang pumasok ng mas malalim pa. Sa mismong puso ni Coronel Ricardo Vargas. Hindi na siya isang tagamasid. Isang multo na may dalang talim ng paghihiganti, ay nagsimula ng kumilos sa dilim. Sumumpa siya sa harap ng mga kaluluwa ng mga namatay nang walang hustisya dito. At sa pangalan ng kanyang kapatid na si Marco. Ang kaharian ng impyernong ito. Ako mismo ang wawasak. Ilang araw ang lumipas. Isang makapal at masangsang na hamog ang bumalot sa Camp Katihan. Na para bang nagbabadya ng isang paparating na trahedya. Ang morning run noong araw na iyon ay mas mabigat kaysa dati. Si Coronel Vargas. Marahil dahil sa masamang gising. Ay mainit ang ulo mula pa kaninang umaga. Parang mga baboy na buntis. Walang lakas yang mga paa nyo. Bilis. Mga kuto. Ang kanyang target. Tulad ng dati. Ay ang pinakamahina. Ang bagitong si Ben ang lalaking kinausap ni Angelica. Sa kanyang mahinang puso. Ang pagtakbo ng may buong military gear ay isang uri ng pagpapahirap. Ilang beses siyang nahuli. At sa bawat pagkakataon, tiniis niya ang malulupit na sipa ng mga instructor. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok, pawis at luha. Ang kanyang hininga ay putol-putol na parang malapit ng mapatid. Hoy! Ben! Nilapitan siya ni Coronel Vargas gamit ang kanyang motorsiklo at huminto. Ikaw na naman? Dahil sa'yo. Nagiging magulo ang buong pila. Sorry po, sir. Pero, hindi ko na po talaga kaya. Hinawakan ni Ben ang kanyang dibdib at bumagsak sa lupa. Bumaba si Vargas sa motorsiklo. Tiningnan niya si Ben na may sukdulan na pagkasuklam. At napailing. Ang dami mong arte. Dahil sa mga duwag na tulad mo. Nasisira ang dangal ng buong unit na ito. Sumenyas siya sa isang instructor na nakatayo sa tabi. Gawin mong halimbawa yan sa lahat. Ipakita mo sa kanila kung ano ang nangyayari kapag mahina ang isip. At ang katawan. Ang instructor. Na parang naghihintay lang ng utos. Ay hinablot ang kwelyo ni Ben at itinayo. Pagkatapos, sinimulan niya itong suntukin ng sunod-sunod sa tiyan. Blag! 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 Ang mga tuyong tunog ay pumunit sa hangin ng umaga. Hindi man lang nakasigaw si Ben para siyang isang punching bag na nawalan ng laman. Dugo at bula ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Tigilan! Niyo na yan! Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa pila. Si Angelica yon. Isang instinct. Isang hindi napigilang sigaw. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Mabilis niyang isinuot muli ang maskara ni Anya. Sir. Baka po mamatay na siya, nanginginig niyang sabi. Tiningnan siya ni Vargas at mumisi. At sino ka para makialam sa paraan ko ng pagsasanay? Gusto mo bang matulad sa kanya? Bumaling siya ulit kay Ben, wala na itong malay. Bahagyang nangingisay ang katawan. Malinaw na kailangan nito ng agarang medikal na atensyon. Ngunit si Vargas ay hindi natinad. Na para bang nag-aalis lang ng isang istorbo.
Nag-utos siya sa mga instructor. Dalhin yan. Hindi sa infirmary, kundi sa bodega sa tabi ng opisina ko. Narinig yun ng lahat ng mga bagito. At namutla ang kanilang mga mukha. Ang bodega na yon ay tinatawag nilang Tea Processing Room. Isang lugar kung saan walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Ang mga recruit na dinala doon ay hindi na kailanman bumalik. Naramdaman ni Angelica na nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi na ito simpleng pananakit. Ito ay isang harap-harapang pagpatay. Gusto niyang sugurin si Vargas at sakalin ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang isip. Ang pagkilos ngayon ay isang walang saysay na pagpapakamatay. Para maisakatuparan ang isang mas malaking paghihiganti, kailangan niyang itatak ang sandaling ito sa kanyang mga mata. At sa kanyang puso. Nang gabing iyon, lahat ng mga bagito sa kanilang silid ay nanginginig sa takot. Walang makatulog. Pagkalipas ng hating gabi, tahimik na bumangon si Angelica at tumingin sa bintana. Sa pusikit na dilim, dalawang instructor ang nagbubuhat ng isang malaki at mabigat na sako na naglalaman ng katawan ni Ben papunta sa isang truck. Maingat silang tumingin sa paligid. At ang truck ay tahimik na nawala sa dilim nang hindi man lang binubuksan ang mga ilaw. Kinabukasan, sa morning formation, lumitaw si Vargas na may kalmadong mukha, na para bang walang nangyari. Announcement. Ang recruit na si Ben dahil sa hindi pagkaya sa mahirap na pagsasanay, ay nag-awol kagabi. Isa siyang basura na dumungis sa karangalan ng militar. Kung mayroon man sa inyo na katulad niya, huwag niyong asahan na disiplina lang ang aabutin niyo. Tandaan niyo yan. Awol. Isang perpektong kasinungalingan. Katulad ng kaso ng kanyang kapatid na si Marco. Lahat ng mga bagitong nakasaksi sa karumal-dumal na pangyayari kahapon ay alam ang katotohanan. Ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang pananahimik. Ang nag-iisang paraan para mabuhay dito. Yumuko na lang sila. Nagdarasal na hindi sila ang susunod. Yumuko si Angelica. Kinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Sa kanyang isip, kasabay ng isang nagyelong galit. Isang konkretong plano ng paghihiganti ang nagsimulang mabuo. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Kailangan niyang pigilan ang sistemang ito bago pa magkaroon ng isa pang biktima. Para magawa iyon, kailangan niya ng ebidensya. Ebidensya na hindi maikakaila. Para idiin si Vargas at ang puwersang nasa likod niya. At ang ebidensyang iyon ay tiyak na nasa sentro ng kampo. Sa opisina ni Coronel Ricardo Vargas. Mula sa araw na yon, ang mga mata ng mahinang recruit na si Anya ay nagkaroon ng isang bahagyang pagbabago. Umaakto pa rin siyang simple at mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-scan at magsuri ng lahat. Ang lokasyon ng bawat surveillance camera. Ang oras ng pagpapalit ng shift ng mga gwardiya. Ang security system ng opisina. Ang lokasyon ng main circuit breaker. Sa umaga, siya ang pinakawalang kwentang recruit. Sa gabi, siya ay nagiging pinakamabusising espiya. Para makuha ang tiwala ng mga instructor. Sinadya niyang magsumbong ng mga maliliit na pagkakamali ng ibang mga recruit para mapansin siya. Kinamuhian siya ng kanyang mga kasamahan bilang isang taksil. Ngunit wala siyang pakialam. Para makamit ang isang mas malaking hustisya. Minsan, kailangan mong dumisan ang sarili mong mga kamay. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, naatasan siyang maglinis ng hallway ng command building. Sa paligid ng opisina ni Vargas. Isang hakbang na mas malapit sa kanyang layunin. Ang talim ng paghihiganti ay dahan-dahan nang lumalabas sa kanyang kaluban. Sa katahimikan bago ang bagyo, ang multo ay nagsimula ng kumilos. Sa pinakalihim at pinakamadilim na paraan. At si Coronel Vargas ay hindi pa rin namamalayan na ang tupang itinuturing niyang biktima ay sa katunayan isang berdugo na papalapit para putulin ang kanyang leg. Kasabay nito, sa Maynila, sa punong himpilan ng ISAF, sa tanggapan ng Unit Anino, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa opisina ni Coronel David Santos.
Ang pansamantalang commander. Mahigit 2 linggo na mula nang mawala si General Angelica Reyes. At wala pa siyang isang gabing mahimbing na tulog. Special indefinite leave. Iyon ang opisyal na utos. Ngunit alam ni David na ito ay isang kasinungalingan. Si Angelica ay hindi ang tipo ng tao na iiwan ang kanyang unit. Ang kanyang misyon. Para sa personal na dahilan. Si David Santos ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Angelica. Ang kasamang nakipagsapalaran sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon. Kilala niya ito higit kanino man. Ang biglaang pagkawala nito ay isang senyales na nagsimula na ito ng isang napakadelikadong lihim na operasyon. Isang operasyon na kailangan niyang gawin ng mag-isa. At hula niya. Ang sentro ng operasyong iyon ay ang pagkamatay ng kapatid nito. Si Private Marco Reyes. Ang kaso na isinara bilang suicide. Habang pinapanatili ang kaayusan sa unit. Pagsapit ng gabi, lihim niyang sinimulan ang sariling investigasyon. Pumasok siya sa personal na opisina ni Angelica. Naghahanap ng anumang bakas na maaaring iniwan nito. Si Angelica ay hindi mahilig mag-iwan ng bakas. Ngunit naniniwala si David na para sa kanya. Mag-iwan ito ng kahit na pinakamaliit na pahiwatig. Tama ang kanyang hinala. Sa mesa ni Angelica, may isang ordinaryong military map. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa mapa, walang anumang marka. Ngunit nang makita ito ni David, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang mapa ng isang liblib na lugar sa kabundukan ng Sierra Madre. At sa gitna ng mapa, may isang maliit na tuldok na ginawa gamit ang pulang tinta. Napakalabo na halos hindi makita. At ang lugar na yon, opisyal, ay isang blangkong espasyo. Walang anuman doon. Agad na pinakilos ni David ang Satellite Information Analysis Team ng unit. Iscan niyo ang lahat ng satellite images at communication data sa loob ng 5 kilometrong radius ng coordinates na ito. I have clearance. Ang resulta ay nakakagulat. Sa blangkong lugar sa mapa, may isang malaking pasilidad militar na ganap na hindi alam ng publiko. Camp Katihan Disciplinary Training Center. Nang marinig ang pangalang iyon, naramdaman ni David na nag-ugnay na ang lahat ng piraso. Agad niyang binalikan ang case file ni Private Marco Reyes. Lugar ng pagkamatay, Camp Katihan. Lahat ay konektado na. General, ano ba ang ginagawa mo diyan ng mag-isa? Ang kanyang pag-aalala ay umabot sa sukdulan. Si Angelica ang pinakamagaling na sundalo ng Pilipinas. Ngunit ang kanyang kinakalaban ay maaaring ang buong sistema ng militar. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Nagpasya siyang kumilos para tulungan ito. At para alamin ang katotohanan. Una, sinubukan niya ang opisyal na proseso. Gumawa siya ng isang formal na ulat na may pamagat na Request for Reinvestigation into the Death of Private Marco Reyes and Inspection of Camp Katihan. Ipinadala niya ito sa Provost Marshal General's Office ng A. Ang isang intelligence unit tulad ng Unit Anino na direktang humihiling ng inspeksyon sa isang training facility ay napakabihira. Ngunit dahil sa bigat ng kaso, ito ay isang makatwirang hakbang. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, ang natanggap niya ay isang malamig na pagtanggi. The related case has been closed and ruled as suicide. Camp Katihan is a special facility under the direct supervision of the Army Personnel Management Center and is not subject to inspection ila the Provost Marshal. Sa ilalim ng dokumento, ay ang selyo ng pinuno ng Army Personnel Management Center. Si General Alejandro Del Fierro. General Alejandro Del Fierro. Naalala ni David ang pangalang ito. Isang tipikal na politiko sa militar. At isang kilalang personalidad na may maraming chismis tungkol sa korupsyon. Nang matanto niya na ang higanteng nagpoprotekta sa Camp Katihan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa DIE. Nakaramdam si David ng panlalamig sa kanyang likod. Hindi ito simpleng pagkakamali ng isang unit. Malamang ito ay isang malaking sindikato ng korupsyon na may koneksyon hanggang sa pinakamataas na antas ng militar. Nang saraduhan siya sa opisyal na daan, wala nang ibang paraan kundi gamitin ang di-opisyal na paraan. Lihim na tinipon ni David ang isang maliit na grupo ng mga pinakamahusay na ahente na pinagkakatiwalaan niya sa Unit Anino.
Sila ang mga nangungunang eksperto sa hacking, infiltration, at special surveillance. Ang misyon na gagawin natin ay hindi maitatala sa anumang opisyal na record ng I. Kung mabigo tayo, hindi lang uniforme ang tatanggalin sa atin. Maaari tayong iharap sa court-martial sa salang pagtataksil. Pero hindi ko kayang manood lang habang ang katotohanan ay ibinabaon sa limot. Ang ating commander, si General Angelica Reyes, ay mag-isang lumalaban sa dilim na iyon. Ipinakita niya sa screen ang satellite image ng Camp Katihan at ang network diagram na may kaugnayan kay General Del Fierro. Dalawa ang ating layunin. Una, pumasok sa Camp Katihan at mangalap ng ebidensya sa lahat ng iligal na gawain doon. Pangalawa, ay monitor ang lahat ng communication data at financial flow ni General Del Fierro para putulin ang tanikala ng korupsyon. Ito ay isang digmaan. Isang information war laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Ang mga mata ng mga ahente ay nagsimulang mag-alab. Sila ay isang unit na pinagbuklod ng absolutong katapatan kay Angelica Reyes. Ang malaman lang na nasa panganib ang kanilang commander ay sapat na para isugal nila ang kanilang buhay. Ang wiretapping team ay agad na nagsimulang mag-hack sa buong communication network ni Del Fierro. Ang financial tracking team ay hinalughog ang lahat ng dummy accounts at shell corporations nito. Infiltration team, sumama sa akin. Ngayong gabi, personal nating bibisitahin ang Camp Katihan. Si David ay hindi na isang administrator. Nagbalik siya bilang isang field commander. Pinamumunuan ang mga pinakamagagaling na ahente. Ang kanyang mga mata, tulad ng kay Angelica, ay nag-aalab sa isang malamig at matalas na determinasyon. Sa loob, isang multo ang naghahasa ng kanyang talim ng paghihiganti. Sa labas, mga anino ang nagsisikap na ilantad ang katotohanan. Sabay silang nagsimulang kumilos patungo sa kuta ng kasamaan. At sina Coronel Vargas at General Del Fierro ay hindi pa rin namamalayan na ang perpektong kuta na kanilang itinayo ay nagsisimula ng gumuho mula sa loob at mula sa labas. Ang dilim ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ang oras sa Camp Katihan ay dumaan ng walang awa. Si Angelica, bilang si Anya, ay nagtagumpay na makuha ang tiwala ng mga instruktor sa pamamagitan ng kanyang perpektong pag-arte. Mahina siya. Ngunit laging tinatapos ang mga iniuutos na trabaho ng walang reklamo. At nagpakita pa ng katapatan sa pamamagitan ng pagmamanman at pagsumbong sa kanyang mga kasamahan. Ang resulta, sa wakas ay nakamit niya ang kanyang layunin, naging tagapaglinis ng hallway ng command building. Sa paligid ng opisina ng commander. Ang pinto patungo sa puso ng impyerno. Sa wakas, ay bumuka sa kanyang harapan. Ang opisina ni Coronel Vargas ay parang isang kuta. Ang pinto ay laging nakalock. At ang hallway ay may maraming surveillance camera na gumagana 24 paghahati-7. Ngunit si Angelica ay isang nangungunang intelligence agent na nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan. Para sa kanya, walang imposible. Araw-araw. Habang nagkukunwaring naglilinis, kinakabisado niya ang lahat sa paligid ng opisina na parang isang litrato. Ang uri ng lock, ang mga blind spot ng kamera, ang pattern ng pag-ikot ng mga gwardiya, pati na ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal na dumadaan sa hallway. Naghihintay siya ng pagkakataon. Isang padalos-dalos na kilos ay maaaring sumira sa lahat. Ang kailangan niya ay isang perpektong sandali ng kaguluhan, kung saan ang lahat ng sistema ng pagmamanman ay pansamantalang mapaparalisa. Ang pagkakataon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ilang araw ang lumipas. Isang anunsyo ang ginawa tungkol sa isang system check ng supply ng kuryente sa buong kampo. Ayon dito, ang buong kampo ay mawawalan ng kuryente sa loob ng isang tiyak na oras. Nang marinig ang anunsyong iyon, naramdaman ni Angelica ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tinutulungan siya ng langit. Ang araw ng pagkilos ay dumating na. Nang gabing iyon, nagdahilan si Anya na may sakit para manatili sa silid. Matapos makumpirma na tulog na ang lahat,
Isinuot niya ang isang itim na damit trabaho na inihanda niya at sumanib sa dilim. Sa kanyang kamay ay isang lumang screwdriver. Isang set ng lockpicks na ninakaw niya mula sa janitor's closet. At isang micro-USB data copying device na siya mismo ang gumawa. Gumagalaw siya na parang isang multo. Ang mga surveillance camera ay paralisado dahil sa kawalan ng kuryente. At ang ruta ng instructor na paminsan-minsan ay umiikot gamit ang isang flashlight ay perpektong nakatatak sa kanyang isip. Sinasamantala ang isang maikling 15 segundong pagitan ng dumaan ang instructor. Sumugod siya sa pinto ng opisina ni Vargas. Ang pagbukas ng lock ay tumagal lamang ng wala pang 30 segundo. Tahimik na pumasok sa opisina. Dumiretso siya sa computer ni Vargas. Ang computer ay protektado ng pinakabagong security program. Ngunit para kay Angelica, ito ay isang larong pambata lamang. Isinaksak niya ang kanyang ESU hacking device. At sa ilang linya lang ng code, ang buong firewall ng computer ay na-disable. Agad siyang nagsimulang kopyahin ang data. Wala siyang maraming oras. Ang power outage ay magtatapos sa loob ng pinakamaraming 0 minuto. Habang kinokopya ang data, ginamit niya ang isang maliit na flashlight para halughugin ang opisina. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang lawin. Mga drawer ng mesa, mga file cabinet, pati na ang likod ng mga picture frame. Sa wakas, sa pinakamalalim na drawer ng mesa, natuklasan niya ang isang maliit na safe na may 2 lock. Walang pag-aalinlangan. Idinikit niya ang kanyang tainga sa safe. Nakatuon sa pinakamahihinang tunog habang iniikot ang dial, kinumbina niya ang mga numero na parang isang ekspertong may dekada ng karanasan. Click! Bumukas ang safe. Sa loob, kasama ng ilang hindi nakapangalan na bank passbooks, ay isang itim na ledger. Binuksan ni Angelica ang ledger. Nakasulat doon ang mga petsa, kasama ng mga pangalan na parang code. At sa gitna ng mga yon, isang pamilyar na pangalan. Anne Menier, ang kanyang kapatid. Sa tabi ng pangalan nito, ay isang nakakakilabot na sulat, proseso, suicide. Kumpleto. Kasama ang petsa. At isang account number kung saan inilipat ang isang malaking halaga ng pera. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay parang sinaksak ng isang kutsilyong yelo. Ang buhay ng kanyang kapatid ay nagkakahalaga lamang ng ilang piraso ng maruming pera. Sinubukan niyang pigilan ang nag-umapaw na galit. Gamit ang isang handheld scanner. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang lahat ng pahina ng ledger. Sakto noon, lumitaw sa screen ng computer ang isang abiso, data copying complete. Hinugot niya ang EFC at isinilid sa kanyang bulsa. Lahat ng ebidensya nasa kanyang mga kamay na. Ngayon, kailangan na lang niyang makatakas dito. Nang akma na siyang aalis sa opisina. Mula sa dulo ng hallway, ang boses ng mga instructor at ang ilaw ng kanilang mga flashlight ay papalapit. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Ang bintana ay nakalock. Walang lugar para magtago. Gumawa siya ng desisyon. Pumasok siya sa ilalim ng malaking mesa ni Vargas. Nagtago sa pinakamadilim na bahagi. Click! Bumukas ang pinto ng opisina. 2 instructor ang pumasok. Wala naman sigurong problema dito sa opisina ni Sir, no? Tingnan na rin natin para sigurado. Kanina pa ako may naririnig na kakaibang kaluskos sa hallway. Sinimulan nilang ilawan ang buong opisina. Nagpigil ng hininga si Angelica sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya. Kahit ang tibok ng kanyang puso ay maririnig nila. Ang ilaw ng flashlight ay unti-unting papalapit sa ilalim ng mesa kung saan siya nagtatago. At sa mismong sandaling iyon, sisisisido, isisit. Lahat ng ilaw sa buong kampo ay sabay-sabay na bumukas. Tapos na ang power outage. Ang biglaang liwanag ay panandaliang nakasilaw sa mga mata ng 2 instructor. Ay, anak ng. Nakakagulat naman. May kuryente na ulit. Tara na. Umalis sila sa opisina nang walang anumang hinala.
Naghinati si Angelica hanggang sa makalayo sila bago maingat na lumabas mula sa ilalim ng mesa. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa dati. Tahimik na umalis sa opisina. At bumalik sa kanyang silid. Nakahiga sa kama. Hinaplos niya ang malamig na VSU at ang memory card na naglalaman ng mga nascan na file sa kanyang bulsa. Hindi pa niya masuri ang nilalaman. Ngunit sigurado siya. Ito ang nag-iisang susi para isara ang mga pintuan ng impyerno. Sa loob ng EFSG na kanyang nakopya, ay ang katotohanan ng isang kasamaan na higit pa sa kanyang inaasahan. Isang listahan ng personal na impormasyon ng lahat ng mga recruit na pinroseso. Mga pineking ulat ng pagkamatay. Mga dummy account kung saan inilipat ang mga death insurance at benepisyo para sa pamilya. At ang lihim na account number ng isang mataas na opisyal sa ENI na regular na tumatanggap ng bahagi ng pera. Lahat ng mga file ay naka-encrypt gamit ang pinakamataas na antas ng password. Ngunit para kay Angelica, ito ay isang bagay na lang ng oras. Ngayon, may hawak na siyang isang hindi nakikitang patalim na nakatutok sa lig ni Coronel Vargas at ng puwersang nasa likod niya. Ang natitirang problema ay kung paano mailalabas ang mga ebidensyang ito sa labas ng mundo. At para paghandaan ang sandaling iyon, kailangan niyang ihanda ang isang huling hakbang. Ang pinakadelikado at pinakamasakit na hakbang ay ang ialay ang kanyang sarili bilang pain. Habang si Angelica ay nagsasagawa ng isang mapanganib na operasyon sa gitna ng impyerno. Sa labas ng mundo, ang hindi nakikitang digmaan ni Coronel David Santos ay nagpapatuloy. Ang mga piling ahente ng Unit Anino, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay araw-gabi na naghuhukay ng impormasyon tungkol kay General Alejandro Del Fierro. Ngunit ang kalaban ay masyadong malaki at tuso. Si General Del Fierro ay isang veteranong halimaw na nagpatibay ng kanyang kapangyarihan sa militar sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang communication network ay protektado ng isang multi-layered encryption system na kahit ang pinakabagong wiretapping system ng ENI ay hirap na pasukin. Ang kanyang pera ay dumadaan sa dose-dosenang mga dummy corporations at mga tax haven sa ibang bansa, na parang isang sapot ng gagamba. Halos imposibleng masundan. Negative result, sir. General Del Fierro never discusses sensitive matters over his personal phone or official communication lines. All financial transactions are handled by professional money launderers. This is not the work of a soldier. It's the work of an international criminal organization. Napakunot ang noo ni David sa ulat ng kanyang lead hacker. Ipinadala niya ang infiltration team sa paligid ng Camp Katihan. Ngunit ang security system doon ay higit pa sa inaasahan. Sa loob ng 5 kilometrong radius sa paligid ng kampo, makakapal ang mga motion sensor at state-of-the-art thermal cameras. At mga gwardyang nagpapanggap na sibilyan ang umiikot 24 paghahati pito. Na para bang hindi sila nagbabantay ng isang mahalagang pasilidad ng gobyerno, kundi isang kuta na nag-iingat ng isang nakakakilabot na sikreto na hindi dapat malaman ng mundo. No access, sir. We tried using drones but they were all shot down by an unknown jamming wave. The place is a complete dead zone. Ang ulat ng field team leader ay nakakadismaya. Nainip na si David. Ang isipin na si General Angelica Reyes ay nakakulong doon ay nagbibigay sa kanya ng mga bangungot gabi-gabi. Napagtanto niya na ang paggamit lamang ng mga di-opisyal na paraan ay may limitasyon. Nagpasya siyang isugal ang kanyang huling pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at otoridad para direktang lumapit sa Office of the Inspector General ng ENI. Personal niyang kinausap ang Inspector General at ipinakita ang lahat ng ebidensyang sitwasyonal na kanyang nakalap. Ang kahina-hinalang pagkamatay ni Private Marco Reyes. Ang mga kaduda-dudang operasyon ng Camp Katihan. At ang pagkakaroon ni General Del Fierro bilang pinaghihinalaang nasa likod ng lahat. Ang kanyang ulat ay lohikal at kapanipaniwala. Nakita ng Inspector General ang kabigatan ng issue at nangakong agad na bubuo ng isang special inspection team para magsagawa ng investigasyon. Isang pag-asa na makagawa ng lamat sa higanteng pader. Ngunit ang pag-asang iyon ay naglaho na parang bula pagkatapos lamang ng isang araw. Kinabukasan, muling ipinatawag ng Inspector General si David.
Ngunit ang kanyang kilos ay nagbago ng 180 degrees. Coronel Santos. Ang kaso na iniulat mo kahapon, ayon sa utos mula sa itaas, ay pansamantalang sinuspinde. Sinuspin po? Ano po ang ibig niyong sabihin? Nagpakita ng pag-aatubili ang Inspector General, iniiwasan ang tingin ni David. Si General Del Fierro mismo ang direktang tumawag. Sinabi niya na ang Camp Katihan ay nagsasagawa ng isang special mission na may kinalaman sa national security. At lahat ng nangyayari doon ay may basbas ng Office of the President's National Security Advisor. Kasabay nito ay isang mahigpit na babala na ang iyong kilos na lampas sa iyong otoridad ay maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng bansa. Isang kasinungalingan. Malinaw na pananakot at pag-abuso sa kapangyarihan yan, hindi napigilan ni David ang kanyang galit. Alam ko, tumaas din ang boses ng Inspector General sa pagkabigo. Pero anong magagawa natin? Si General Del Fierro ay isang tunay na kapangyarihan. Nominado para sa susunod na Chief of Staff. Kahit ang sekretary ay hindi nangangahas na galawin siya. Coronel Santos. Bata ka pa at magaling. Huwag mong sirain ang iyong karera dahil sa pakikialam sa mga bagay na ito. Hanggang dito na lang. Palampasin mo na. Sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Naramdaman ni David na nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Nakaharap siya sa isang higanteng pader. Isang pader ng bulok na kapangyarihan. Kung saan ang batas at prinsipyo ay walang halaga. Tanging ang lohika ng kapangyarihan ang naghahari. Umalis siya sa Inspector General's office na puno ng matinding pagkadismaya. Si Angelica ay mag-isang lumalaban sa higanteng kasamaang ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si David sa kanyang opisina. Nagtatalo ang kanyang isip sa pagitan ng tungkulin ng isang sundalo na sumunod sa utos. At ng kanyang paniniwala na dapat itama ang mali. Kung susuko siya, mabubuhay siya habang buhay sa pagsisisi ng isang duwag. Ngunit kung lalaban siya, maaari niyang mawala ang lahat. Habang siya ay nagdurusa, isang text message ang pumasok sa kanyang encrypted personal communication system. Hindi kilala ang nagpadala. Ngunit nang makita niya ang mensahe, alam niya agad kung kanino ito galing. Paparating na ang bagyo. Maghintay sa Area G5. Ito ang senyales ni Angelica. Ang lihim na code na sila lang dalawa ang nakakaalam mula pa noong kadete sila. Ang paparating na ang bagyo ay nangangahulugang natapos na niya ang lahat ng paghahanda at malapit ng kumilos. At ang Area G5 ay ang lihim na bunker sa tuktok ng isang bundok, kung saan matatagpuan ang nag-iisang communication relay station ng Camp Katihan. Hinihiling niya na i-secure ang linya para makapagpadala siya ng ebidensya palabas. Nang makita ang mensaheng iyon, lahat ng pag-aalinlangan ni David ay naglaho. Sa kanyang mga mata, muling nag-alab ang apoy ng determinasyon. Nagtiwala ang general at nagpadala ng senyales sa kanya. Wala nang dahilan para mag-atubili pa. Agad niyang tinipon muli ang mga piling ahente na lihim niyang tinawag. Bagong plano. Mula ngayon, babaliwalain natin ang chain of command ng ANI. Hindi na tayo ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Tayo ang unit anino. At sumusunod lamang tayo sa utos ng isang tao. Si General Angelica Reyes. Itinuro niya ang Area D5 ng Camp Katihan sa tactical map. Ngayong gabi, kukubkubin natin ang lugar na ito. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang communication network dito. At sa sandaling matanggap natin ang senyales mula sa general, wawasakin natin ang mga tarangkahan ng impyerno. At papasok tayo. Walang ititirang buhay. Walang ititirang ebidensya. Nagpasya siyang hindi nahihilingin ang katotohanan. Nagpasya siyang agawin ito mismo. Kung hahadlangan sila ng pader ng kapangyarihan, wawasakin nila ang pader na yon. Mula ngayon, simulan ng operation, dapit hapon. Isinuot ni David Santos ang kanyang bulletproof vest. Kinuha ang kanyang assault rifle. Hindi na siya isang mahusay na koronel ng ANI. Siya ay isang tapat na mandirigma na piniling maging isang rebelde para iligtas ang kanyang commander. Ang tunay na bagyo ay malapit nang dumating. Si Coronel Ricardo Vargas ay hindi isang hangal.
Napanatili niya ang kanyang kaharian ng kasamaan sa loob ng mahabang panahon hindi lamang dahil sa kanyang kalupitan. Siya ay tuso at mapaghinala na parang isang ahas. At may isang animal instinct na kayang maramdaman kahit ang pinakamaliit na banta sa kanyang teritoryo. Nitong mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng isang maliit na di pagkakatugma sa kanyang kaharian. Nagsimula ito sa mahinang babaeng recruit na nagngangalang Anya Reyes. Sa simula, itinuring niya itong isang madaling biktima. Tulad ng ibang mga basura. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba sa kanya. Lagi siyang mukhang takot. Ang kanyang performance sa training ay laging nasa pinakamababa. Ngunit kahit minsan, hindi siya lumaban o umiyak sa harap ng mga instructor. Para siyang isang manika na hindi nakakaramdam ng sakit. Tahimik niyang tinatanggap ang lahat. Higit pa rito, tuso niyang isinusumbong ang kanyang mga kasamahan para makuha ang tiwala ng mga instructor. Ngunit ganap na inihihiwalay ang sarili sa kanila. Isang kilos na masyadong kalkulado. Hindi ito parang pakikibaka para mabuhay. Mas malapit ito sa isang metikulosong pagbabalakayo ng isang taong may layunin. Ang kanyang hinala ay naging katiyakan pagkatapos ng insidente ng power outage ilang araw na ang nakalipas. Mula noon, hindi niya maalis ang pakiramdam na may pumasok sa kanyang opisina. Lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit ang daloy ng hangin, ang posisyon ng alikabok, ay may bahagyang pagbabago. Ito ay isang pakiramdam na tanging ang hari ng lugar na ito ang makakapansin. Sinimulan niyang suriin muli ang recording mula sa isang micro-camera na nakatago sa kanyang opisina. Na walang sinuman ang nakakaalam. Ang kamera na ito ay gumagana sa isang backup power source. Kaya't lahat ay naitala kahit sa panahon ng power outage. Mabilis niyang pinatakbo ang recording. At sa wakas, natagpuan niya ito. Sa screen, isang anino ang pumasok sa kanyang opisina. Gumagalaw ng walang pag-aalinlangan kahit sa dilim. Binuksan ang lock na parang isang profesional. Nahack ang kanyang computer. At binuksan pa ang kanyang lihim na safe. At sa huli, bago pumasok ang mga instructor, nagtago ang anino sa ilalim ng mesa para makatakas. At pagkatapos ng lahat, nawala ito ng walang bakas. Nang ang mukha ng anino ay malabong lumitaw sa dilim. Naramdaman ni Vargas na kinilabutan ang kanyang buong katawan. Si Anya Reyes. Ang mahina at litong babaeng recruit na yon. Tangina, isang mahinang mura ang kumawala sa kanyang bibig. Nakaramdam siya ng isang nakakakilabot na takot kaysa sa galit dahil sa panloloko. Hindi iyon ang kilos ng isang ordinaryong recruit. Iyon ang kilos ng isang piling ahente na sinanay ng maraming taon. Kung gayon, sino ang babaeng ito? Isang espiya na ipinadala ng Inspector General. O isang ibang puwersa na nagtatarget sa kanilang organisasyon. Agad niyang naisip na iulat ang pangyayaring ito sa kanyang amo. Si General Alejandro Del Fierro. Ngunit mabilis niyang binago ang kanyang isip. Kung iulat niya ito, mapapagalitan siya sa kanyang kapabayaan. Maaaring samantalahin ni Del Fierro ang pagkakataong ito para alisin siya. Ganoong klase ng tao si Del Fierro. Bukod sa pagiging sakim, si Vargas ay mayroon ding mataas na pride. Nagpasya siyang siya mismo ang lulutas sa problemang ito. Maaari niyang hulihin si Anya agad. Pahirapan ito para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit pinili niya ang isang mas tusong paraan. May isang daga na nakapasok. Kung gayon, kailangan maglagay ng patibong. Sa halip na hulihin ito agad, nagpasya siyang maglagay ng pain para makita kung kanino ito nakikipag-ugnayan. Ano ang layunin nito? At kung sino ang buong puwersang nasa likod nito? At pagkatapos, bubunutin niya ang lahat hanggang sa ugat. Nagpasya siyang maghintay. Tulad ng isang perpektong mangangaso. Hanggang sa ang kanyang biktima mismo ang pumasok sa patibong. Sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano. Sinadya niyang luwagan ang security system ng kanyang opisina. Binawasan ang pag-ikot ng mga gwardiya. Sinadyang lumikha ng mga blind spot para sa mga kamera. Na parang nang-akit, halika. Kumuha ka pa ng impormasyon. Kasabay nito, hinigpitan niya ang pagmamanman kay Anya. Bawat salita,
Bawat kilos, pati ang kanyang pagsasalita habang tulog, ay iniulat sa kanya. At sinimulan niyang ihanda ang isang napaka-espesyal na entablado para tapusin ang dula. Isang malupit at nakakahiya na palabas, na naglalayong ganap na sirain ang espiritu ni Anya. Para siya mismo ang umamin sa lahat. Sa kanyang peking file, nakumpirma niya na mayroon itong isang kapatid na lalaki na nagpakamatay. At ang naiwang alaala nito ay isang lumang pilak na medalyon ni F.E. Christopher. Iyon ang magiging pinakamahalagang props sa kanyang palabas. Ilang araw ang lumipas. Inihayag ni Vargas na magsasagawa siya ng isang biglaang Special Personal Belongings Inspection sa lahat ng mga bagito. Ang dahilan? Para pigilan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. Ngunit ang kanyang tunay na target ay isa lamang. Si Anya. At ang kanyang medalyon. Nang marinig ang anunsyong iyon, naramdaman ni Angelica na nanlamig ang kanyang puso. Ito ay isang patibong. Isang malinaw na senyales na natuklasan na ni Vargas ang kanyang pagkatao. Sinusubukan siya nito. Kung ngayon ay susubukan niyang itago ang alaala ng kanyang kapatid o lumaban. Iyon ay isang pag-amin na siya ay isang espiya. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang pumasok sa patibong na ito. Niyakap niya ang medalyon. Ang huling bakas ng kanyang kapatid. At lumabas sa training ground. Kung saan ang kanyang kapalaran ay nakataya. Alam niya na ngayon, ang pinakakarumal-dumal na palabas ng impyernong ito ay magaganap. At siya ang magiging bida. Ang malamig na hangin ay umihip sa training ground. Si Coronel Vargas, na may isang nasisiyahang ngiti, ay nagsimulang dahan-dahang isara ang kanyang patibong. Ang pangangaso ay malapit nang matapos. Ang hangin sa training ground ay malamig at tensyonado na parang isang talim ng kutsilyo. Lahat ng mga bagito, nakasuot lamang ng shorts, ay kailangang ilatag ang lahat ng kanilang personal na gamit sa kanilang harapan at tumayo sa malamig na lupa. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang special inspection. Ito ay isang malupit na ritual na naglalayong yurakan ang dignidad ng tao. Ang mga instructor, na may hawak na batuta, ay naglalakad-lakad. Tinutusok ang mga bagito. Sinisipa ang kanilang mga gamit. Naghahanap ng anumang maliit na dahilan para manggulo. Si Coronel Vargas ay nakaupo sa isang silya sa gitna ng training ground, na may nasisiyahang mukha. Pinapanood ang lahat na parang isang hari. Ang kanyang tunay na target, mula pa sa simula, ay iisa lamang. Tumayo siya. Dahan-dahang lumakad patungo kay Anya. Na nakayuko ang mga balikat. Huminto siya sa kanyang harapan. Ang mga gamit ni Anya ay simple, ilang lumang damit. Isang pudpod na toothbrush. At ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ang kadena ng pilak na medalyon ni S.E. Christopher ay bahagyang nakalabas mula sa bulsa ng kanyang lumang uniforme. Ano to? Itinuro niya ang medalyon. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pangungutya ng isang mangangasong naglalaro sa kanyang huling biktima. Yumuko si Angelica. Sumagot sa isang mahinang boses na inihanda niya, ala-ala po. Nang namatay kong kapatid. Kapatid ha? Nagkunwaring nagulat si Vargas. Hinablot niya ang medalyon. Inilagay niya ito sa kanyang palad. Inikot-ikot. Ay! Naalala ko na. Nakita ko sa file mo. Yung kapatid mo na nag-serve dito. Hindi naka-adapt. Kaya tinapos ang sariling buhay. Isang duwag. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni Angelica. Ang mga bagito sa paligid ay sumulyap sa kanya na may awa. Ngunit walang nangahas na magsalita. Binuksan ni Vargas ang medalyon. Sa loob, may isang maliit na itim at puting litrato ng isang binatang may maamong mukha at masayang ngiti. Si Marco. Ang kanyang mahal na kapatid. Gwapo sana. Pero walang silbi. Kumain lang ng bala. Kawawa naman. Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay na may hawak na medalyon. At sa harap ng lahat ng mga bagito, malakas niya itong inihagis sa lupa. Klang! Isang malinaw at malungkot na tunog ng pagbasag. Ang pilak na medalyon ay gumulong sa lupa at huminto. Basag na ang salamin. Yupi na ang kaha.
Ngunit iyon ay simula pa lamang. Dahan-dahang itinaas ni Vargas ang kanyang paa. Ang kanyang mabigat na combat boot. At walang pag-aalinlangan. Inapakan ang yuping medalyon. Crack! Ang lumang metal ay umungol sa sakit. At nadurog. Hindi pa nasiyahan. Inikot-ikot pa niya ang kanyang takong. Na parang pumapatay ng upos ng sigarilyo. Ginagawang pulbos ang medalyon. Ang litrato ng kanyang kapatid sa loob. Ay punit-punit na at puno ng alikabok. Hindi na makilala. Ang training ground ay nalunod sa katahimikan. Lahat ay nagpigil ng hininga. Hindi ito isang simpleng inspeksyon. Ito ay isang malupit na ritual. Isang pampublikong pagbitay sa pinakamahalagang alaala at huling piraso ng dignidad ng isang tao. Sa harap ng lahat, tiningnan ni Vargas ang durog na relikya sa ilalim ng kanyang paa. At mumisi. Humarap siya kay Anya. Inaasahan niyang sisigaw ito. Iiyak. O susugurin siya. Sa ganoong paraan, ganap niyang matatanggal ang kanyang maskara. Ngunit ang reaksyon ni Anya ay ganap na iba sa kanyang inaasahan. Hindi siya umiyak o nagalit. Dahan-dahan lamang siyang lumuhod. At gamit ang nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang pulutin ang bawat piraso ng medalyon mula sa alikabok. Bawat maliit na ngipin ng gear, bawat basag na salamin, ay mainat niyang dinampot. Lahat ng emosyon ay nabura sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay blanko. Walang anumang liwanag. Na parang isang manika na hinugot ang kaluluwa. Ang anyo na yon ay mas nakakatakot at mas nakakakilabot kaysa sa anumang galit o lungkot. Hindi na malaya ni Vargas na nanlamig ang kanyang likod. May mali. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Ang babaeng ito ay parang hindi tao. Yun katulad ng duwag mong kapatid. Madali lang palang durugin ang basurang to, dito. Ito ang sinasapit ng lahat ng mahihina. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw ng walang laman. Si Angelica, na para bang hindi naririnig ang kanyang mga salita, ay nakatuon lamang sa pagpulot ng mga piraso. Ang kanyang mga daliri ay nasugatan ng matutulis na piraso ng salamin. Dumugo. Ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Naramdaman ni Vargas ang isang kakaibang pagkabalisa. Na para bang siya mismo ang nahuhulog sa patibong na kanyang ginawa. Gusto niyang tapusin na ang hindi komportableng palabas na ito. Hoy, Anya! Binabaliwala mo ba ang sinasabi ko? Sa sandaling iyon, matapos pulutin ang lahat ng piraso at hawakan ng mahigpit sa kanyang palad, dahan-dahang itinaas ni Angelica ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretsyo si Vargas. At sa kanyang mga blangkong mata, isang bagay na napakalabo ngunit malinaw ang umuusbong. Hindi ito lungkot. Hindi rin galit. Ito ay paghamak. Ang paghamak ng isang diyosa na nakatingin sa isang nilalang na mas mababa pa sa isang insekto. Hindi na malaya ni Vargas na napaatras siya. Napagtanto niya na ginalaw niya ang isang bagay na hindi dapat galawin. Ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Isang nakakakilabot na pangitain ang bumalot sa kanya. Mas hinigpitan ni Angelica ang hawak sa matutulis na piraso sa kanyang palad. Ang sakit na tumatagos sa buto ang gumising sa kanyang huling piraso ng rason. Hindi pa. Hindi pa oras. Yumuko siyang muli. Bumalik sa anyo ng mahina at takot na recruit na si Anya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Vargas ang nakakatakot na apoy na sumiklab sa kanyang mga mata sa isang saglit. Naramdaman niya na hindi na niya maaaring hayaang mabuhay pa ang babaeng ito. Ang pag-alis sa kanya ngayon ay mas mahalaga kaysa sa pag-alam sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya isang nilalang na kaya niyang kontrolin. Isa siyang halimaw. Isang alarma ang tumunog sa isip ni Coronel Vargas. Hindi na niya kayang ituloy ang palabas. Ang babaeng nasa harap niya ay masyadong mapanganib. Ang kanyang animal instinct ay sumisigaw na kailangan itong alisin agad. Nakarating siya sa konklusyon na ang pagwasak agad sa hindi kilalang virus na nagbabanta sa kanyang kaharian ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap kung sino ang nasa likod ni Anya. Ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang malamig at malupit na hangarin na pumatay.
Hindi na siya nag-alinlangan. Sumenyas siya kay Sargento Ramon Cruz, ang kanyang tapat na aso, na nakatayo sa tabi. Dalhin yang tanginang yan. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit ang bigat ng utos na nilalaman nito ay parang 1,000 kilo. Si Sargento Cruz at ang iba pang mga instructor ay bahagyang nagulat. Ang utos na arestuhin ang isang recruit. At ang pinakamahinang babaeng recruit pa. Sa gitna ng isang inspeksyon, ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Ngunit hindi sila tanga para suwayin si Vargas. Sir, yes, sir. Si Cruz at 2 pang instructor ay lumapit kay Angelica, na nakaluhod pa rin sa lupa. Hinablot nila ang kanyang mga braso. Marahas siyang itinayo na parang isang hayop. Hindi lumaban si Angelica. Nagpadala siya, na para bang inaasahan na niya ang lahat. Lumapit si Vargas sa kanya. Ibinulong niya sa kanyang tainga. Sa isang boses na siya lang ang makakarinig. Na parang isang ahas. Ayoko ng tingin mo. Ewan ko kung anong dula ang ginagawa mo dito. Pero tapos na yan. Tinapik-tapik niya ang kanyang sentido. Ang kutob ko. Hindi pa pumapalya. Hindi ka isang ordinaryong daga. Isa kang makamandag na ahas. Pero okay lang, yan ang tipo ko. Dahil masisiyahan akong dahan-dahang bunutin ang bawat pangil mo. At patayin ka. Nang dahan-dahan. At masakit. Umatras siya. At sumigaw para marinig ng lahat ng mga bagito, sa wakas, nahuli rin ang buntot ng daga. Dalhin yan sa interrogation room. Interrogation room. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong training ground. Ang mga mukha ng lahat ng mga bagito ay namutla sa takot. Ang interrogation room ay isa pang pangalan para sa processing room. Ito ang lugar ng legal na pagpapahirap sa mga lumalaban na recruit. At minsan, ang pintuan patungo sa kamatayan. Ang pagdala kay Anya doon ay nangangahulugang hindi na siya babalik. Sinimulan ng mga instruktor na kaladkarin si Angelica. Hinihila siya na parang isang kriminal na patungo sa bitayan. Sa isang kamay niya, naduguan. Mahigpit pa ring hawak ang mga piraso ng medalyon. Ang mga bagito ay nakatingin lamang sa kanyang huling anyo, na may halong takot at awa. Pinanood iyon ni Vargas. At sa wakas ay nawala ang kanyang pagkabalisa at napangisi. Ngayon, hindi na mahalaga kung sino ang babaeng iyon. Pagpasok niya sa interrogation room, magiging isa na lang siyang piraso ng laman na marunong lang sumigaw. Sigurado siyang nanalo na siya. Ngunit siya, at walang sinuman doon, ang nakakita sa napakaliit na kilos ni Angelica habang kinakaladkad. Sa labas, mukha siyang sumuko na. Ngunit ang buong diwa niya ay nakatuon sa mga piraso ng medalyon na hawak niya sa kanyang kanang kamay na duguan. Gamit lamang ang pakiramdam ng kanyang palad. Sa gitna ng dose-dosenang matutulis na piraso, hinahanap niya ang isang natatanging piraso. Isang bahagi ng phoenix na nakaukit sa likod ng medalyon. Isang micro-emergency signal transmitter na konektado sa isang antena na mas manipis pa sa buhok. Isang huling alas na siya mismo ang nagdisenyo. At tanging ang kanyang unit anino ang kayang mag-decode. Sa wakas, natagpuan ng kanyang hinlalaki ang pirasong iyon. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan. At mas hinigpitan ang hawak sa mga piraso. Isang napakanatural na kilos. Na para bang kinukuyom niya ang kanyang kamao dahil sa sakit. Click! Sa loob ng kanyang palad. Ang tunog ng buto at metal na nagkikiskisan ay lumikha ng isang napakaliit na mekanikal na tunog. Ngunit malinaw. Naipadala na ang senyales. Hindi ito isang simpleng hiling ng tulong. Ito ay isang red alert. Na nag-aabiso sa lahat ng mga ahente ng Unit Anino. Na ang kanilang commander ay nagsimula na ng huling laban. Sa mismong sentro ng kaaway. Ito ang huling utos na isinulat sa dugo. Ginigising ang lahat ng natutulog na multo. At nag-uutos na sumugod. Para wasakin ang mga tarangkahan ng impyerno. Ang pinto ng interrogation room ay sumara ng malakas sa kanyang likuran. Ngayon, ganap na siyang nakahiwalay sa labas ng mundo. Ngunit hindi siya natatakot. Dahil hindi siya nag-iisa. Ang huling bagyo ay tinawag na.
Ang kaharian ni Coronel Vargas ay nagbibilang na lang ng oras. Oras para sa paghuhukom. Oras para anurin ang lahat. Ang hangin sa interrogation room ay mabaho. Amoy dugo, kalawang, at desperasyon. Sa masikip na espasyo na napapalibutan ng mga soundproof na pader. Sa gitna ay isang lumang bakal na upuan na may mga tuyong mansa ng dugo mula sa hindi mabilang na pagpapahirap. Si Angelica ay itinali sa upuang iyon. Ang kanyang mga pulso at bukong-bukong ay nakakadena. At sa itaas, isang malakas na ilaw ang direktang nakatutok sa kanyang mukha. Nakakasilaw. Si Coronel Vargas ay nakahalukip-kip. Umiikot sa upuan. Ninanamnam ang kanyang sakit na parang isang gourmet sa harap ng isang piging. Sa kanyang kamay ay isang batutang goma na may bahid ng dugo. 30 minuto na. Hindi ka pa rin magsasalita. May tapang ka rin, ano? Tinapik-tapik niya ang balikat ni Angelica gamit ang batuta. Ilang beses na siyang pinalo. Ngunit hindi siya umungol ni isang beses. Nakatitig lamang sa kanya. Punit na ang kanyang labi. Dumudugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sumusuko. Nakakainis yang mga mata mo, sumitsit si Vargas. Sino ka? Sino ang nagpadala sa'yo? Inspector General's Office. Isaf? Sa halip na sumagot. Dumura si Angelica ng laway na may halong dugo sa sahig. Isang perpektong paghamak. Napangiwi ang mukha ni Vargas sa galit. Iwinasiwas niya ang batuta at malakas na ipinalo sa kanyang tiyan. Blag! Isang tuyong tunog ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ni Angelica ay bumaluktot na parang isang busog. Sa wakas, isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang bibig. Ayan. Ganyan dapat. Ngayon, nagkakaroon ka na ng boses ng tao. Ulitin ko. Sino ka? At saan mo na ipadala ang impormasyong nakuha mo? Umamin ka na. At bibigyan kita ng isang mabilis na kamatayan. Pero kung magmamatigas ka, matitikman mo ang lahat ng sakit na may isip mo dito. Pinagmasdan niya ang reaksyon ni Angelica. Ngunit kahit sa gitna ng sakit, hindi nawala ang kanyang katinuan. Kailangan niyang mag-aksaya ng oras. Ang kanyang senyales ay kailangan ng oras para makarating kay David Santos. At kailangan nila ng oras para kumilos. Sinadya niyang magsalita ng putol-putol. Nagpapakawala ng peking impormasyon. Inspector General. Yan eh. Linyani. General Kim. Lahat ng files. Naipadala na sa external server. General Kim, ha? Suminghal si Vargas. Si General Kim ay isa sa mga pinakamalakas na kalaban sa politika ni General Del Fierro. Isang kapanipaniwalang kasinungalingan. Peking alas ng matandang asong yon. External server, kamo. Kung gayon, wala ka ng silbi ngayon. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagpapahirap. Hindi niya namalayan na nag-aaksaya lang ng oras si Angelica. Ngayon, may mas mahalaga siyang gagawin kaysa sa pagkuha ng impormasyon mula sa kanya. Kailangan niyang iulat agad ang pangyayari sa kanyang amo. Kinuha niya ang isang encrypted satellite phone na hindi maaaring mawiretap sa isang sulok ng silid. Pinindot niya ang speed dial 1. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses na puno ng otoridad at lamig ang tumunog sa kabilang linya. Anong problema? General. Si Vargas po ito. Ang boses ni Vargas ay nawala ng lahat ng kalupitan. Naging sunod-sunuran na parang isang asong kumakawag ang buntot sa kanyang amo. Ang nasa kabilang linya ay si General Alejandro Del Fierro. May kailangan po akong iulat. Nakahuli po ako ng isang daga. Hinala ko'y galing kay General Kim. Isang espiya na sinubukang kumuha ng impormasyon sa opisina ko. Sigurado ka, naging matalas ang boses ni Del Fierro. Opo, General. Sigurado po. Pinagtatanong ko na po siya. Umamin na. Sabi niya na ipadala na raw niya ang mga dokumento sa isang external server. Pero, baka pananakot lang yon. Bago ko po siya iproseso. Humihingi po muna ako ng utos niyo. Natahimik ang kabilang linya. Mabilis na sinusuri ni Del Fierro ang sitwasyon. Tanga. Bakit mo pa binuhay yan hanggang ngayon?
Prosesuhin mo na agad. Walang iwang bakas. At para makasiguro, kung totoo man ang external server, agad mong putulin ang lahat ng external communication lines ng kampo. I-activate ang internal YANI para i-disable ang lahat ng electronic devices. Walang anumang impormasyon ang dapat makalabas. Ang kanilang pag-uusap ay malinaw na naririnig ni Angelica. Kahit sa gitna ng sakit, inire-record niya ang bawat salita sa kanyang isip. Ito ang pinakamatibay na ebidensya. Ang kanilang sariling pag-amin. Sumagot agad si Vargas sa utos ni Del Fierro. Opo, General. Gagawin ko po agad. Ah, General, yung bayad po sa bagong kargamento. Importante pa ba yan ngayon? Ayusin mo muna to. Ang pera ay ililipat sa dummy account mo sa tamang oras. Huwag kang mag-alala, inis na sabi ni Del Fierro. Kargamento ka diyan. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Tawagin mo silang assets for liquidation. Sa kanilang pag-uusap, ang buong katotohanan ng impyernong ito ay nailantad. Ang i-kargamento, ang i-assets for liquidation, ay ang mga bagitong dinadala dito. Kinukuhanan nila ng malalaking life insurance ang mga bagito. Pagkatapos ay gumagawa ng peking aksidente sa training o suicide para patayin sila at makuha ang pera. Ang Camp Katihan ay hindi isang training facility. Ito ay isang nakakakilabot na katayan ng tao. Ginagawang pera ang mga buhay. At ang nasa likod ng lahat ng ito ay si General Alejandro Del Fierro. Opo, General. Kung gayon, itong daga, prosesuhin ko na sa dati nating paraan. Hindi. Ibahin mo ngayon, naging malamig na parang ahas ang boses ni Del Fierro. Kailangan natin ng mensahe para kay Kim. Putulin mo ang mga daliri at dila ng dagang yan. Ipadala mo sa opisina ni Kim. Isama mo ang mensahe, ang susunod ay ikaw na. Naintindihan mo? Henyo po kayo, General. Opo. Gagawin ko itong isang obra maestra, sagot ni Vargas na may halong makademonyong kasiyahan. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Vargas ang telepono. Humarap siya kay Angelica. Sa kanyang mukha, isang ngisi na walang anumang bakas ng pagkatao. Narinig mo yon, mahal? Inutos ng amo natin na tratuhin ka ng espesyal. Ang mga daliri at dila mo, may mahalagang misyon. Pupunta sila sa Maynila. Isang malaking karangalan, di ba? Kumuha siya ng isang matalas na scalpel mula sa mesa. Ang huling sandali ay dumating na. Ipinikit ni Angelica ang kanyang mga mata. David, bilisan mo. Sa mismong sandali na hahawakan na ni Vargas ang scalpel. Boom! 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 Mga nakabibinging pagsabog. Na para bang guguho ang buong gusali. Ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang mga pader ng interrogation room ay malakas na yumanig. Alikabok mula sa kisame ang nahulog. Nawalan ng balanse si Vargas. Ano iyon? Anong tunog iyon? Hindi pa natapos ang kanyang sigaw. Ang bakal na pinto ng interrogation room ay napunit na parang papel at lumipad papasok. Mula sa alikabok at usok. Mga aninong nakasuot ng special combat gear na may dalang flashbangs ay sabay-sabay na pumasok. ISAF? Unit Anino? Ang huling bagyo ay dumating na. Kaboom! Iyon ang tunog ng bakal na tarangkahan ng Camp Katihan na pinasabog ng isang anti-tank missile. Agad na sumunod ang control room, kung saan nakalagay ang sistema ng kuryente at komunikasyon, ay sunod-sunod na pinasabog. Ang planong i-activate ang internal YANI ay nadisable bago pa man magsimula. Sa kalangitan, mga anino mula sa mga stealth helicopter ang tahimik na bumaba gamit ang mga lubid. Pumapasok sa iba't ibang bahagi ng kampo. Ang operation, dapit hapon, ay isinasagawa ng perpekto. Walang anumang pagkakamali. Sa loob ng interrogation room, natigilan si Vargas sa hindi makapaniwalang eksena. Ang lugar na ilang minuto lang ang nakalipas ay pinaniniwalaan niyang kanyang kaharian. Ay winawasak ngayon ng isang hindi kilalang special forces. Ang mga itim na multo na pumasok mula sa usok at kumikinang na ilaw. Na may mga kilos na malamig at tumpak na parang makina.
Ay nadisable ang lahat ng mga instructor sa silid sa isang iglap. Walang oras para sumigaw o magpaputok. Bago pa man makalaban, ang mga instructor ay tinamaan sa kanilang mga vital points o binali ang mga buto. Bumagsak sa sahig. Sa huli, isang lalaki ang pumasok sa silid. Sa gitna ng mga itim na multo, sa kanyang balikat, kumikinang ang ranggo ng isang koronel. Si David Santos. Ang kanyang mukha ay matigas sa galit. At ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang lugar, ang kanyang commander, na nakatali sa bakal na upuan. Puno ng dugo. Mga panginan nyo. Sino kayo? Huling sigaw ni Vargas ng matauhan. Iwinasiwas niya ang scalpel. Susugurin sana si David. Ngunit iyon ay isang hangal na kilos. Hindi man lang siya sinulyapan ni David. Isang ahente ng Unit Anino sa likod niya ang gumamit ng dulo ng kanyang silenced pistol at malakas na ipinalo sa mukha ni Vargas. Blag! Isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang matipunong katawan ni Vargas ay bumagsak sa sahig nang hindi man lang nakasigaw. Nilampasan ni David si Vargas, na nakahandusay na parang isang insekto, at dumiretso kay Angelica. Inilabas niya ang isang espesyal na lockpick mula sa kanyang bulsa. At tahimik na binuksan ang mga kadena. Late ka, Koronel, mahinang sabi ni Angelica, ngumiti na may bahid ng dugo. Pasensya na, General. Medyo maingay yung mga asong nagbabantay. Inabot ng konting oras ang paglilinis, kalmadong sagot ni David habang binubuksan ang huling posa sa paa. Nang makalaya, hirap na tumayo si Angelica. Agad na hinubad ni David ang kanyang combat jacket at ipinatong sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, may kinuha siya mula sa isang aide. Isang itim na tactical vest na idinisenyo para isuot sa ibabaw ng combat uniform. At sa dibdib ng vest na yon, 2 pilak na bituin ang nagniningning. Kahit sa dilim, ang ranggo ng isang Major General ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Si David mismo ang nagsusuot ng vest kay Angelica. Sa ibabaw ng luma at maruming damit ng isang recruit. Isinuot ang simbolo ng isang pinuno, ng karangalan, at ng kapangyarihan. Ang sandali na namatay ang mahinang recruit na si Anya. At muling isinilang ang babaeng bakal na si Angelica Reyes. Matapos ang lahat, umatras si David. At sa isang perpektong tindig, sumaludo ng buong paggalang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Nilalamon ang lahat ng ingay sa interrogation room. Saludo. El General. Mula sa kanyang saludo, lahat ng mga ahente ng Unit Anino sa silid ay sabay-sabay na sumaludo kay Angelica. Saludo. Ito ang solem na simula ng pagtatapos ng impyerno. Ang tunog ng trompeta ng hustisya. Si Vargas, na nakahandusay sa sahig, ay tuluyang nawalan ng ulirat sa kanyang nasasaksihan. General. Ranggong General. Ang babaeng itinuring niyang isang mahinang recruit. Ang babaeng kanyang inapakan at pinahirapan ay isang general. Higit pa roon, ang commander ng pinakamagaling na lihim na unit ng ANI. Ang kanyang utak ay tumangging tanggapin ang hindi makatwirang katotohanan. Hindi. Hindi maaari, isang desperadong ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Ngunit ang tunay na trahedya ay nangyayari sa ibang lugar. Sa kabilang linya ng satellite phone na nakakalat sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, ang telepono ay hindi naputol. Nahulog lang ito. Nasa tawag pa rin. Sa kabilang linya, si General Alejandro Del Fierro ay narinig ang lahat ng malinaw. Ang mga pagsabog, ang mga putok ng baril, at ang nakakagulat na sigaw ng isaludo sa general. Hello, Colonel Vargas. Anong nangyayari diyan? Sumagot ka, baliw na sigaw ni Del Fierro sa telepono. Ngunit walang sumasagot. Napagtanto niya na tapos na ang lahat. Ang imperyo ng kasamaan na kanyang itinayo ay gumuho sa kamay ng mga hindi kilalang kaaway. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang mukha ng makapangyarihang tao sa sentro ng ANI ay namutla na parang isang bilanggo na kalalabas lang ng hatol. Sa interrogation room, si Angelica, sa gitna ng pagbati ng kanyang mga tauhan,
ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Ang kanyang mga mata ay naging mas malamig at mas malalim kaysa dati. Muli siyang isinilang mula sa kailaliman ng impyerno. Bilang isang diyosa ng paghihiganti. Dahan-dahan siyang lumakad patungo kay Vargas. Na umiiyak sa sahig. Ang takong ng kanyang combat boots ay marahang inapakan ang mga daliri nito. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Putulin ang mga daliri at dila ko. Para ipadala bilang mensahe. Mas diniinan niya ang kanyang takong. Isang tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala. Wala kang halaga para padalhan ko ng isang simpleng mensahe. Inalis niya ang kanyang paa. Humarap siya kay David Santos at nagbigay ng kanyang unang utos. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit naglalaman ng absolutong otoridad. Mula sa sandaling ito, take over all command functions of Camp Katihan, Coronel. I-seal ang lahat ng exit points. I-rescue ang lahat ng natitirang recruits. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Vargas at sa mga instructor na umiiyak sa sahig. At dalhin ang lahat ng basurang ito. Sa training ground. Oras na para simulan ang party. Ang training ground ng Camp Katihan ay naging isang ganap na ibang mundo kumpara sa ilang oras na nakalipas. Sa kalangitan, ang mga itim na helicopter ng Unit Anino ay nag-ilaw ng mga searchlight. Kontrolado ang himpapawid. Ang perimeter ng kampo ay ganap na nasil sa ilalim ng pamumuno ni David Santos. Ang mga instructor na dating naghari sa impyernong ito ay dinisarmahan na, nakatali, at nakasubsob ang mukha sa malamig na lupa. Isa-isang binuksan ng mga ahente ng Unit Anino ang mga pinto ng mga silid na nakalock. Ang mga bagitong nagtatago sa takot ay dahan-dahang lumabas. Sa kanilang mga mata, puno pa rin ng takot at pagdududa. Ngunit agad nilang napagtanto na ang impyerno ay tapos na. Sa gitna ng training ground, sa mismong lugar kung saan nakaupo si Vargas kanina. Ngayon ay si Angelica ang nakatayo. Hindi na niya suot ang punit-punit na uniforme. Sa kanyang balikat, ang ranggo ng Major General ay nagniningning. At ang kanyang mukhang may bahid ng dugo ay nagpapakita ng isang aura ng dignidad at lakas na mas matindi pa sa anumang makeup. Sa kanyang likuran, mga armadong ahente ng Unit Anino ang nakatayo na parang mga multo. Hulihin lahat. Walang ititirang daga. Sa kanyang utos, sabay-sabay na kumilos ang mga ahente. Kinalagkad nila si Vargas at ang kanyang mga pangunahing tauhan mula sa interrogation room at opisina. Na parang mga sako. Si Vargas, na may bali sa kamay, ay patuloy na sumisigaw. Itinatanggi ang katotohanan. Rebellion 2. Binabaliwala niyo ang chain of command. Nagpaplano kayo ng coup d'etat. Hindi kayo palalampasin ni General Del Fierro. Ang sumagot sa kanya ay si David Santos. Hinawakan niya ang kwelyo ni Vargas. Itinutok ang malamig na baril sa kanyang mukha. At nagsalita. Si Del Fierro. Malamang nanginginig na sa takot sa opisina niya sa Yeni. Naghihintay ng kanyang turno. At hindi ito coup d'etat. Isa itong malawakang paglilinis. Pag-aalis ng bulok na cancer. Si Vargas at ang kanyang mga tauhan ay pinaluhod sa isang linya sa gitna ng training ground. Sa harap ng lahat ng mga na-rescue na recruit. Ang mga dating hari. Ngayon ay mga kaawa-awang bilanggo. Naghihintay ng hatol sa paanan ng mga taong tinawag nilang basura. Dahan-dahang naglakad si Angelica sa harap ng mga nakaluhod. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan. Na parang mga yabag ng isang berdugo. Huminto siya sa harap ni Vargas. Kumusta ang kaharian mo? Masaya ba? Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Sa halip na sumagot, tiningnan siya ni Vargas na may sukdulang pagkamuhi. Ikaw. Niloko mo ako mula sa simula. Niloko, umiling si Angelica. Naghinati lang ako. Hanggang sa kayo mismo ang magbukas ng mga pinto ng impyerno. At pumasok. Hindi na niya pinansin si Vargas. Humarap siya sa mga recruit na nagtipon sa training ground. Hindi pa rin nakakawala sa takot at gulo. Kumuha siya ng isang megaphone at nagsalita. Ang kanyang boses
kasabay ng dignidad ng isang general, ay naglalaman din ng malalim na pakikiramay ng isang taong nakaranas din ng kanilang sakit. Mga bagong recruit. Ako si Major General Angelica Reyes ng ISAFP. Sa lahat ng karahasan at hindi makatarungang pang-aapi na dinanas ninyo dito, ako, bilang kinatawan ng sandatahang lakas, at bilang isang taong nakaranas din ng inyong sakit, ay taos pusong humihingi ng paumanhin. Yumuko siya ng malalim. Ang imahe ng isang general, isang babaeng general pa, na yumuyuko sa harap ng mga bagito, ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Nagbulungan ang mga recruit. Ngayon, tapos na ang lahat ng bangungot. Ang mga demonyong nagpahirap sa inyo, mula ngayon, ay tatanggap ng pinakamabigat na hatol sa ngalan ng militar. Hindi na kayo mga biktima. Kayo ang pinakamahalagang saksi para ilantad ang katotohanan ng higanteng kasamaang ito. Kayo ang mga bayaning nakaligtas. Itinuro niya ang grupo ni Vargas na nakaluhod. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong maghiganti. Isang pagkakataon na personal na parusahan ang mga taong ito bago sila hatulan ng batas. Mula ngayon, humakbang kayo. At isigaw sa harap ng lahat ang mga krimen na ginawa nila sa inyo. Ang inyong mga boses. Ang magiging hatol sa kanila. At ang inyong galit. Ang magiging martilyo ng hustisya para parusahan sila. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang maikling katahimikan ang bumalot. Nag-atubili ang mga recruit. Ang takot na nakatatak sa kanila ay hindi madaling mawala. Sa sandaling iyon, mula sa isang sulok, isang recruit. Ang binatang binigyan niya ng chalk nut ilang araw na ang nakalipas. Hirap na lumakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit wala ng takot. Itinuro niya si Vargas. At sumigaw hanggang sa mamaos, pinatay ng demonyong yan ang kaibigan ko. Pinatay niya si Kuya Leo. Pinatay niya ang kaibigan ko sa harap ko ng walang dahilan. Tapos, nagsinungaling siya na nag-awol. Hayop siya. Ang kanyang sigaw ay parang isang mitsa. Ang kanyang tapang ay nagpasiklab sa matagal ng kinikimkim na galit ng ibang mga recruit. Ninakaw ng taong yan ang sweldo ko. Binugi ako ng instructor na yan. Hindi nila kami itinuring na tao. Ang mga sigaw ng galit ay parang mga alon na bumalot sa training ground. Ang mga bagito ay hindi na mga tahimik na biktima. Sila ay naging mga matatapang na saksi. Inilalantad ang kanilang mga sugat. At isinusumbat ang mga krimen ng kanilang mga berdugo. Si Vargas at ang kanyang mga tauhan ay yumuko na lang. Nanginginig sa harap ng mga galit na akusasyon. Ang kanilang kuta ng terorismo ay gumuho ng walang saysay sa harap ng matatapang na boses ng mga biktima. Tahimik na pinanood ni Angelica ang eksena. Ito ang tunay na paghuhukom. Isang pampublikong parusa na isinagawa mismo ng mga biktima. Na mas nakakatakot kaysa sa anumang hatol ng korte. Kinuha niyang muli ang megaphone at ibinigay ang huling hatol. Tanggalin ang lahat ng ranggo nila. At mula sa sandaling ito, ituring silang hindi mga sundalo, kundi mga sibilyan na kriminal. Naaresto sa salang pagpatay at korupsyon. Dalhin sila. Kumilos ang mga ahente. Ginamit nila ang mga kutsilyo para punitin ang lahat ng mga patches ng ranggo sa balikat at dibdib ng grupo ni Vargas. Ang kanilang huling simbolo ng kapangyarihan at pride ay bumagsak sa lupa. Ang hari ng impyerno ay kinalagkad palayo sa kanyang kaharian. Sa pinakakahiyahiyang anyo. Sa kalangitan ng training ground. Ang mahabang gabi ng dilim ay nagtapos na. At ang bukang liwayway ng hustisya ay nagsimula ng sumikat. Kasabay ng pagwawalis ng bagyo ng paghuhukom sa Camp Katihan. Sa Maynila. Sa punong himpilan ng ENE. Ang pinto ng opisina ni General Alejandro Del Fierro ay tahimik na bumukas. Sa ilalim ng maingat na plano ni Coronel David Santos. Isang-isa pang team ng Unit Anino ang naghihintay na dito. Si Del Fierro ay nakaupo sa kanyang silya. Nakatingin sa bintana na parang isang taong nawalan ng kaluluwa. Sa kanyang mesa, ang satellite phone na naputol ang koneksyon kay Vargas ay nandoon pa rin. Alam niyang tapos na ang lahat. Ngunit sinusubukan pa rin niyang itanggi ang katotohanan. Na ang kanyang bakal na kuta na itinayo sa loob ng maraming dekada
ay hindi maaaring gumuho ng ganito kadali. General Alejandro Del Fierro. Isang malalim at malamig na boses ang nagpalingon sa kanya. Sa kanyang opisina, ang Inspector General at mga armadong military police ay nakatayo na parang mga multo. Naunahan na sila ni David Santos. Bago pa man salakayin ang Camp Katihan. Sa ngalan ni Angelica, anonymous niyang ibinigay ang lahat ng ebidensyang kanyang nakuha. At ang real-time na sitwasyon ng operasyon. Sa Inspector General's Office. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya. Ang huling konsensya ng INI ay hindi na kayang protektahan si Del Fierro. Kumilos na sila. Lumapit ang Inspector General sa kanya. Na may malamig na mukha. At inabot ang isang papel. Isang warrant of arrest. General Alejandro Del Fierro. Arestado ka sa mga kasong paglabag sa national security. Masterminding murder. Abuse of power. At large-scale corruption. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Manahimik. Nawalan ng katinuan si Del Fierro at sumigaw. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang puso ng militar na ito. Gusto niyo bang mamatay lahat? Akma niyang bubunutin ang kanyang baril mula sa drawer. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga military police. Ang tatlong bituin na nagniningning sa kanyang balikat. Ngayon ay mga walang silbing piraso na lang ng metal. Ang makapangyarihang tao na dating naghahari sa buong militar ay kinalagkad na parang isang aso. Sa mismong opisina niya, ang kanyang pagkakaaresto ay ang simula ng pagbagsak ng isang higanteng sindikato ng korupsyon. Ang lihim na ledger at mga computer files na nakuha ni Angelica, kasama ang recording ng tawag kay Del Fierro, ay naging mga tiyak na ebidensya. Sinundan ng Special Investigation Unit ng Military Prosecution ang lahat ng pangalan sa ledger. At lahat ng sangkot sa tanikala ng korupsyon. Mula sa mga pinakamataas na general hanggang sa mga supplier na nanunuhol para manalo ng mga kontrata. Ay isa-isang ipinatawag. Nayanig ang buong Pilipinas. Ang katotohanan tungkol sa kanser ng korupsyon na lumaki na parang isang halimaw sa kailaliman ng militar sa loob ng maraming dekada. Ay nagdulot ng malaking pagkabigla at galit sa mga mamamayan. Ang katotohanan tungkol sa katayan ng tao sa Camp Katihan ay inilantad ng media. At ang mga malulungkot na kwento ng mga namatay na recruit ay nagpaiyak sa buong bansa. Ang court-martial ay naging mabilis at tiyak. Ang mga utak, sina Del Fierro at Vargas, kasama ang kanilang mga pangunahing tauhan, ay hinatulan ang kamatayan. Ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng batas militar. Ang kanilang krimen ay hindi lamang simpleng korupsyon, kundi itinuring na isang akto ng pagtataksil na nagpayanig sa pundasyon ng bansa. Ang iba pang sangkot ay tinanggalan ng ranggo at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong o maraming taon sa bilangguan. Sa kanyang huling salita sa korte, si Vargas ay hindi nagsisi. Sinumpa pa niya si Angelica. Ngunit si Del Fierro, na para bang sumuko na, ay nakatingin lang sa kawalan at nag-iwan ng isang pangungusap, gumawa lang ako ng isang halimaw. At ako rin ay isang halimaw na nilikha ng higanteng sistemang ito. Ngunit ang kanilang mga dahilan ay walang bigat sa harap ng mga kaluluwa ng mga biktima at ng galit ng mga mamamayan. Ang kasamaan ay nahatulan sa pinakakumpleto at pinakatiyak na paraan. Ang panahon ng dilim ay nagtapos na. At sa mga sugat na kanilang iniwan, ang panahon ng masakit na paglilinis ay nagsimula na. Epilogo, liwanag pagkatapos ng bagyo. Matapos mahatulan ang mga salarin, sinimulan ng INI ang pagtatama sa mga pagkakamali ng nakaraan at pagbabalik ng karangalan sa mga biktima. Ang unang hakbang ay ang permanenteng pagbura sa pangalan ng Camp Katihan sa mapa at kasaysayan. Ang lupain kung saan ito nakatayo ay ganap na isinara at pinabayaan. Ilang buwan ang lumipas. Muli itong isinilang na may ganap na bagong anyo. Ang mga matataas na bakod na may alambre ay tinanggal. Ang training ground at mga gusali, simbolo ng terorismo, ay giniba. Sa halip, isang malawak na parke na may luntiang damo at isang marangal na memoryal ang itinayo. Isang tahimik na lugar para alalahanin ang mga biktima.
Ang pangalan ng memorial, lupang alaala, para sa mga pangalang hindi malilimutan. Sa itim na marmol na pader. Ang pangalan ng lahat ng mga recruit na namatay nang walang hustisya dito ay malalim na inukit. Isa-isa. Ang mga dating tinawag na nagpakamatay o nag-awol. Sa wakas ay nabawi ang kanilang karangalan bilang mga bayani. At payapang nagpapahinga sa sinapupunan ng bayan. Sa unang hanay, ang pangalan ni Private Marco Reyes ay nagniningning. Inimbitahan ng INI ang lahat ng pamilya ng mga biktima sa isang opisyal na seremonya na pinangunahan mismo ng Secretary of National Defense at ng Chief of Staff. Hinawakan ng sekretary ang kamay ng bawat kaanak. Lumuha at humingi ng tawad sa mga pagkakamali ng bansa. Ang mga biktima ay binigyan ng posthumous promotion. Kasama ang pinakamataas na kompensasyon at ang karapatang mailibing sa libingan ng mga bayani. Kahit huli na. Sa wakas ay ibinigay ng bansa ang pinakamataas na paggalang sa mga namatay nitong anak. Samantala, ang mga recruit na nakaligtas ay inilipat sa Luna Medical Center para sa espesyal na pangangalaga. Ang pinakamagagaling na doktor at psychologist ay pinakilos para gamutin ang kanilang mga pisikal at mental na sugat. Hindi na sila mga problematic na individual, kundi iginagalang bilang mga survivor ng isang pambansang trahedya. Isang debate ang sumiklab tungkol sa kanilang military service. Ngunit sa ilalim ng malakas na advokasya ng mga reformista sa militar, na pinangunahan ni General Angelica Reyes, at ng opinyon ng publiko, isang pambihirang desisyon ang ginawa. Naglabas ang gobyerno ng isang espesyal na batas na nagpapahintulot sa lahat ng mga survivor ng Camp Katihan na makatanggap ng isang honorable discharge. Maaari nilang piliing hindi natapusin ang kanilang serbisyo at bumalik sa lipunan na may mga benepisyong katumbas ng isang bayani ng digmaan. Ang mga nag-discharge na recruit, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakasuot ng malinis at plansadong uniforme. Sa kanilang mga mukha, wala nang bakas ng takot at desperasyon. Nagyakapan sila. Nagbati para sa isang bagong simula. Ang bangungot ay tapos na. At sa kanilang harapan, ay panahon na lamang para maghilom at muling bumangon. Mula sa malayo, tahimik silang pinapanood ni Angelica. Hindi siya nagpakita sa kanila. Iniisip na baka maalala lang nila ang masasamang alaala. Ang kanyang trabaho ay nasa dilim. Para lumikha ng isang mundo kung saan hindi na nila mararanasan ang ganoong trahedya. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang mainit na araw ng taglagas, idinaos ang inaugurasyon ng Memorial Park. Maraming politiko at general ang dumalo. Ngunit ang tunay na bida ay ang mga kaanak na tahimik na nagpupunas ng luha sa isang sulok. Matapos ang lahat ng opisyal na gawain, at nang umalis na ang mga tao, isang babaeng sundalo ang tahimik na lumapit sa memorial wall. Ang kanyang uniforme ay walang gusot. At sa kanyang balikat, ang ranggo ng Major General ay nagniningning. Si Angelica yon. Sa kanyang kamay, hindi isang magarbong korona, kundi isang simpleng puting sampagita. Natagpuan niya ang isang pamilyar na pangalan sa gitna ng hindi mabilang na mga pangalan. Private Marco Reyes. Wala siyang sinabi. Marahan lamang niyang idinampi ang kanyang kamay sa pangalan ng kanyang kapatid. Sa malamig na marmol, para niyang naramdaman ang init ng kanyang palangiting kapatid. Marco, pahinga ka na ha? Hindi ka nalalamigin. Hindi ka na masasaktan. Hindi ka na mag-iisa. Hindi siya umiyak. Lahat ng kanyang luha ay naubos na noong gabing sumumpa siyang ipaghihiganti ito. Tahimik niyang inilagay ang puting sampagita sa harap ng pangalan ng kanyang kapatid. Hindi ito isang paalam. Ito ay isang tahimik na pangako, bantayan mo ang bagong mundo na gagawin ko mula ngayon. Ang kaso ng Camp Katihan ay nagbago sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Ang isyu ng karapatang pantao sa loob ng militar ay naging isang pangunahing prioridad. Batay sa ulat na isinumite ng Unit Anino, binago ng Kongreso ang military justice system at pinalakas ang mga proteksyon para sa mga whistleblower. Wala nang mga kahina-hinalang pagkamatay na itatago bilang suicide o awol. Si General Angelica Reyes at ang kanyang Unit Anino ay nasa sentro ng lahat ng reformang ito. Ngunit hindi sila kailanman lumitaw sa publiko.
Nananatili silang isang ghost unit. Dahil ang kanilang misyon ay nasa pinakamadilim na lugar. Para pakinggan ang pinakamahihinang boses. Huling hinaplos ni Angelica ang pangalan ng kanyang kapatid at tahimik na tumalikod. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mga balikat. Na parang isang mainit na yakap mula sa kanyang kapatid sa langit. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ngunit ang kanyang digmaan ay hindi pa. Kailangan niyang bumalik sa mundo ng mga anino. Kung saan hindi umaabot ang liwanag. Ang hustisya. Minsan ay nangangailangan ng tahimik na sakripisyo. May mga lumalaban sa maliwanag na entablado. Sa gitna ng palakpakan ng lahat. Ngunit mayroon ding mga tahimik na naglalakad sa kanilang landas sa dilim. Hindi kilala ni Numan. Ang commander ng Unit Anino. Si Angelica Reyes. Ay pinili ang landas na yon. Kusang pumasok sa dilim para magdala ng liwanag. Sa harap ng hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa halip na umiyak sa kawalan ng pag-asa. Naging isa siyang diyosa ng paghihiganti. Na winasak ang isang imperyo ng kasamaan. Ito po ay isang kwentong likhang isip lamang, ngunit hango sa inspirasyon ng katapangan ng ating mga sundalo. Sa ating lipunan, sino ang nagsisilbing mga anino para protektahan ang ating kapayapaan? Sino ang mga bayaning hindi natin nakikilala? Ngunit araw-araw na ipinaglalaban ang ating kaligtasan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, at kung naniniwala kayo sa hustisya para sa mga inaapi, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ay share niyo sa inyong mga kaibigan at pamilya para maipalaganap ang mensahe ng katapangan. At higit sa lahat, mag-subscribe po kayo sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon at magpapatibay ng ating pagka-Pilipino. Mag-iwan din po kayo ng komento sa ibaba. Anong aral ang napulot niyo sa kwento ni General Angelica Reyes? Maraming salamat po sa inyong panonood. Basura. Isang sigaw na puno ng